So hello guys, dahil ang dami nga nagre-request sa inyo nito about my immigration experience, ano yung mga hinanap sa akin na documents, ano yung mga ni-ready ko, sasagutin na natin yan dito lahat ngayon, okay? Actually, wala naman talaga akong balak na i-share yung experience ko kasi ang pangit nga ng experience ko nung pagpunta ko ng India, no? Kaso dahil nga ang dami nagtatanong sa inyo, ganyan, para isang sagutan na lang tayo. So, para nga lang pala sa kaalaman ng lahat, ako po ay isang first-time female solo traveler. And hindi kasi nila in-acknowledge yung dating travel ko sa Singapore kasama yung family kasi ibang scope daw yon. Kasi this time, pupunta daw ako dun sa country na hindi naman daw tourist spot ng Pilipinas. Pangalawa is, nag-iisa pa daw ako. So, yun ang kanilang sentimento. So, ang dala ko nga lang pala noong time na umalis ako is yung passport, e-visa, bank statement ko, and proof of income, yung DTI and BIR ko. Wala akong dalang ITR nun. So, dahil ang balak ko talaga is i-declare ko na may kikitain ako sa India, i-visit ko yung family ng boyfriend ko. Nagpa-ready din ako kay Abby ng invitation letter or AOS. Pinadala niya sa akin dito yung original together with the other ID, passport ID, mga photocopy lang naman 'to. Bank statement niya and parang proof of address, ganyan. So pagdating ko sa airport, nagbayad ako ng travel tax na 1,620 and nag-fill up na nga rin pala ako sa e-travel kasi kailangan nga pala mag-fill up do'n bago yung departure mo. Sinunod ko din yung 4 hours before departure para sana, ayun nga, maraming time kung sakaling magkaroon man ng aberya. So, napaka-importante talaga guys kapag ka mag-international travel kayo, agahan nyo sa airport. Actually, hindi ko naman talaga dapat sabihin na bad experience kasi hindi naman tayo na-offload, 'di ba? Pero bad experience lang the way na kung ano yung na-experience ko dito sa Pilipinas and pagdating ko doon. Like, day, muntik na ako maiwan ng eroplano no nandito pa lang ako sa PH. So, dun sa 1 hour na na-hold ako sa second inspection, kasi na second inspection tayo eh. Babae nga pala yung nag-interview sa akin. Sobrang mabusisi yung mga tinatanong nilang question, like, anong trabaho ko dito sa Pilipinas, anong proof of income ko. At kahit may sinabi ko na may business ako, yung DTI, BIR ko, pinakita ko, ayaw niyang tanggapin yun, girl. Ang gusto niya talaga, ang hinahanap niya is yung ITR. Yung bank statement na ni-ready ko nga pala is binaliwala din niya yun. Sobrang baliwala lahat nung pin-prepare ko na documents pagdating sa side ko. Kasi, ang gusto niyang mangyari, ipakita ko kung saan talaga nanggagaling yung income ko. Sobrang dinidikdik nila ako doon. ITR yung hinahanap sa akin, which is kung ano pa yung wala ako, I mean yung hindi ko talaga dala dahil wala pa talaga ako nung time na yun. Kaya sabi ko sa kanya, paano po ako magkakaroon ng ITR? Kaka-register ko pa lang po last year. This year pa lang po kami magkakaroon ng ITR pagkabayaran na po ng April. So, binigyan ko siya ng other options. Yung Shopee, pinakita ko yung withdrawals doon, ganyan-ganyan. As in, nung time na yon, buti na lang may internet pa ako sa loob ng airport. Napakita ko sa kanya yung shop ko, ganyan. Yung withdrawals doon, gusto niyang makita kung saang bangko nagre-reflect yon. Dapat yung same amount na yon, maipakita ko sa kanya daw. Eh, yung nung time na yon, C-Bank ang gamit ko for Shopee. Yung C-Bank na yon, wala akong bank statement na dala. Then, sumunod nun, um, tinanong niya ako nagkita na daw ba kami ng boyfriend ko, saan daw kami nagkakilala, ganyan-ganyan yung mga common questions. Tapos sabi ko sa kanya, yes po, kakagaling lang niya dito last December, kaya ako naman yung pupunta doon, sabi ko sa kanyang ganon. Then pinakita ko din yung mga pictures namin. Actually, hindi naman ako kinakabahan nung time na yon. Pero hindi ko rin alam kung bakit hindi ko kaagad pinakita sa kanya pala yung invitation letter. Akala ko kasi kailangan ko lang siyang i-provide kapag hiningi sa akin. So, siguro kung nung una pa lang sinama ko na yun dun sa passport, sa e-visa and everything, siguro hindi naman ako tatanungin ng sobra ng gano'n. Ito lang naman is based sa ngayon na like na ina-analyze ko kasi kung ano yung mga pangyayari, 'di ba? Dahil tapos na nga, ngayon ko lang na-analyze na what if ganito yung ginawa ko, siguro hindi ako nagtagal, ganyan.
So ayun, dahil na-divert na nga yung usapan namin sa invitation letter, then yung pictures na actually nag-print out kasi ako nung proof of relationship namin. Isang pa nga pala yun doon sa documents na ni-ready ko. Proof of relationship, which is yung mga pictures namin together, mga conversation from the start, ganyan. As assurance lang kasi just in case na, for example, talagang kailangan nila ng kopya or something, may maipapakita ako. So, tinatanong niya ako kung kailan daw yung huling punta ni Abby dito, like yung totoong date, ganyan. Talagang sinisigurado niya kung tama ba yung, I mean, totoo yung sasabihin ko. Then, sinearch niya doon sa computer niya, and doon nga niya nakita na lahat ng details about kay Abby. Like, yun nga, may binigyan akong invitation letter, nakaka-visit lang niya dito sa Pilipinas. Kaya, Day, wag na wag kayong magsisinungaling. Kasi nagulat ako na lahat din pala ng mga pinasa ni Abby na documents nung nagpunta siya dito sa Pilipinas, eh may kopya din pala sila. So ayun. Tapos parang dun lang siya naniniwala, ay, ito nga pala, ganyan-ganyan. Kaya plus points din talaga kapagka nakapagkita na kayo before, may mga proof kayo na nagkasama kayo ng boyfriend mo, or lalo nung lalo na kung siya yung unang nag-visit sa iyo dito sa Pilipinas, malaking factor sa kanila yon. And ayun, sabi niya lang sa akin afterwards, actually yung lahat ng photocopy nung pictures namin together, yung letter, and then other IDs, ganyan, lahat ng photocopy na yon kinip niya. Sabi niya, may kopya ka naman nito, di ba? Sabi niya, itatago daw niya for documentation kasi kailangan nila. So, after nga namin mag-interview, sabi nga niya is, pasensya ka na, nanghingi naman siya ng pasensya. Pasensya ka na kasi kailangan mong dumaan sa ganitong proseso dahil nga ikaw babae. First time female traveler ka, dun ka pa pupunta sa bansa na hindi naman talaga tourist spot ng mga Pinoy, ng Pilipino. Ganyan yung mga ina-explain niya sa akin. Siyempre, concerned sila sa well-being natin. So, understandable naman na bakit mahigpit sila when it comes to this. And ang nakakatawa kasi after nun, literal tumatakbo ako sa security. Pagdating pa ng security, inulit pa kasi may nakita dun sa bag ko na yun nga, kailangan pala ilalabas yung laptop. Di umulit na naman ako security. Tapos takbo-takbo ako, ang layo ng gate ko. Last call na nung dumating ako dun sa gate ko, mga last call na. Mas naawa ako dun sa sumunod sa akin kasi feeling ko hindi na talaga siya aabot. Same flight lang kami going to Singapore. Pero dahil sa tagal ng interview nila, I don't think na umabot siya. So akala ko nga dito lang sa Pilipinas magkakaroon ng problema sa immigration, no? Hindi ko expect na pagdating ko nga ng India, ma-hold din ako. Pero, ang nakakapagtaka doon kasi parang ang weird. Never pa kaming nakarinig or may naka-experience sa'min na hinold ng immigration ng India. Kasi madalas mabilis na process dun, tatanungin na, "Anong gagawin mo?" Ganito, ganyan. Sa akin nagtataka ako bakit hinold pa rin ako. Tapos ang malala pa dun sa second inspection nila, kinuha talaga nila yung phone ko. Kasi nandun nga yung mga pictures namin together. Yung letter ko, ayaw nilang pansinin. Pinakita ko yung proof ko sa phone na talaga nagkita na kami ni Abby. Kinuha nila yung phone ko. Siguro mga 15 minutes nasa kanila yung phone ko habang nasa labas ako ng office nila. Talagang kinakalkal nila ng buong bonggang-bongga. Tapos ang dami nga nilang tinanong din, like kailan kami nagkakilala, kailan daw kami ikakasal, or kailan yung plano namin magpakasal, ganyan. Nakilala ko na daw ba yung family niya, then kung ilang years na daw kami, ganyan. Tapos sabi lang nila nung huli, nakakasigurado ka ba na talagang kilala mo 'tong taong 'to? Pinagkakatiwalaan mo ba 'tong tao na 'to? 'Di ba parang ang weird? Pero ang explanation naman daw nila sa akin is kaya daw nila ako tinatanong ng gano'n, first time ko nga pumunta dun sa bansa nila. So, technically sa mga susunod na visit ko, hindi naman na daw gano'n kahigpit. And mostly gusto lang talaga nila makasigurado na ayun nga, na kilala ko talaga yung taong kikitain ko kasi may mga foreigners daw doon na pumupunta din ng India na nai-scam, like iba yung nami-meet nila in person pagpunta nila ng India. So ayun, may mga ganun palang kinemberlo. So, yun lang, yun yung experience ko. Kung may mga tanong kayo about sa
other details, ayan, sasagutin natin yan sa susunod. I mean, gagawan ko na lang ng separate video, no? Kasi aalis kami ni Abby, manonood kami ng sine.